Minamahal na anak, sa banal na sandaling ito, ako'y lumalapit sa iyo bilang sugo ng kataas-taasan, dala ang mga salitang humihigit pa sa oras. Bumukas ang langit sa liwanag upang ihayag ang mga lihim na hindi pa nasasaksihan ng iyong mga mata. Ngunit dama na ng iyong espiritu ang paglapit ng katuparan. Makinig ka ng mabuti, sapagkat ang mga salitang ito ay buhay para sa iyong pagod na kaluluwa at ginhawa para sa iyong uhaw na puso. May itinakdang panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Darating ang kasal, ngunit lamang pagkatapos mong maunawaan ang tunay na wika ng katahimikan. Hindi minamadali ng langit ang pagbabago ng mga panahon. Gayon din ang iyong kwento, sapagkat isinulat ito ng mismong kamay ng may likha. Madalas, ang paggabalisa ang pumapalit sa pagtitiwala, at ang iyong mga kamay ay sumasara sa takot na mawala ang hindi pa dumarating. Ngunit sinasabi ko sa iyo, bitawan mo. Ang nakatakda para sa iyo ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Ang katahimikan na tila walang laman ay siyang espasyong hinuhubog ng Diyos ang milagro para sa iyo. Ikaw ay nilikha upang magmahal at mahalin ng may kadalisayan ng mga ilog na dumadaloy mula mismo sa trono ng Diyos. Kahit na nakasaksi ka ng mga pamamaalam at naramdaman mo ang pagtagal, manatili kang matatag. Ang buong kalangitan ay kumikilos para sa iyong kabutihan, kahit hindi mo ito nararamdaman. Nakikita ko ang mga anghel na gumuguhit ng mga daanang hindi pa nakikita ng iyong mga mata. Ang pag-ibig na naghihintay sa iyo ay hindi karaniwan. Ito'y magiging tugon, tipan, at kapayapaang walang hanggan. Ang paghihintay ay hindi kaparusahan, anak, kundi paghahanda upang iyong makayang tanggapin ang dakilang pangako. Tinutawag ka ng langit sa mas mataas na lugar, kung saan ang wika ay hindi ingay kundi malalim na pakikipag-isa. Matututuhan mong kilalanin ang tinig ng katahimikan, kung saan ang kaluluwa ay nakikipagdaupang palad sa walang hanggan. Doon, maunawaan ng iyong puso ang hiwaga ng tunay na pag-ibig. May mga biyaya sa loob mo na mamumukadkad sa panahon ng katahimikan. Huwag kang matakot sa kalungkutan. Ito'y canvas kung saan ipinipinta ng Diyos ang bagong yugto ng iyong buhay. Kapag tila walang nangyayari, tandaan mo, ang mga binhi ay unang lumalago sa ilalim ng lupa. Bawat luha na iyong itinangis sa mga gabi ng pagdududa ay iniipon ng kamay ng Ama. Wala ni isang patak ang nasasaya. Inapanday nila ang mga pangakong malapit ng bumungad sa iyong harapan, higit pa sa iyong inasahan. Ang iyong pangalan ay inaalala sa mga pagpupulong sa langit. Hindi ka nakalimutan ni iniwan. Isang pagdiriwang ang inihahanda, at ang iyong pangalan ay nakasulat sa mga titik ng liwanag. Magtiwala ka. Ang oras ng Diyos ay iba sa oras ng mundo, ngunit ito ay laging perpekto. Ang lalaking nakatakda para sa iyo ay makikilala ang iyong tunay na halaga, sapagkat siya rin ay hinubog sa katahimikan. Walang pagkalito, walang alinlangan. Ang sa Diyos ay laging may dalang kapayapaan, at madarama mo ito ng walang pag-aalinlangan. Hayaan mong mamulaklak muna ang pagmamahal mo sa iyong sarili, gaya ng isang lihim na hardin na tanging Diyos lamang ang bumibisita. Kapag minahal mo na ang iyong sarili ng buo, magiging handa ka ng matagpuan. Siya ay lalapit, ginagabayan ng ilaw mula sa langit. Maglakad ka ng walang takot, kahit tila maliit lamang ang bawat hakbang. Hindi minamarkahan ng langit ang tagumpay sa bilis kundi sa katapatan. Bawat panalangin, bawat pagsuko, bawat lihim na pagtitiis ay bumubuo sa gintong landas patungo sa iyong tadhana. Tandaan mo, ikaw ay tagapagmana ng hindi nababagong mga pangako. Kahit sumigaw ang mga paligid ng kabaligtaran, manatili kang payapa. Ang salitang binitiwan ng Diyos ay hindi babalik ng hindi natutupad ang layunin nito. Malapit nang tumunog ang mga kampana ng langit para sa iyo. Hindi dahil hinabol mo ang biyaya, kundi dahil natapuan ka nito habang ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Doon, aawit ang iyong puso ng isang bagong awit. Huwag mong hayaang nakawin ng pagbabagot ang kislap ng iyong mga mata. Bawat panahon ay may layunin. Bawat layunin ay may nakalaang kaluwalhatian. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka magpapahabol, ni hindi ka gagawing magmakaawa. Alam ko na may mga araw na tila marupok ang iyong pag-asa, parang apoy na inihip ng hangin. Ngunit tandaan mo, hindi hinahamak ng Diyos ang pusong marunong maghintay.
Inaparangalan niya ang mga pusong katuloy na naniniwala. Isang bagong panahon ang dumarating sa iyo, gaya ng bukang liwayway na hindi mapipigilan. Malapit mo nang makita ang mga bagay na noon ay panaginip lamang sa iyong puso. Higit pa ito sa iyong inakalang makakamtan. Anak, itaas mo ang iyong mga mata sa mga bundok, sapagkat doon manggagaling ang iyong tulong. Ang iyong tulong ay mula sa Panginoon, na lumikha ng langit at lupa, at kailanmay hindi nakakalimot sa iyo. Kaya't sinasabi ko, manatili kang matatag, huminga ng malalim, at magtiwala. Sa hindi mo inaasahang sandali, malalaman mong ang katahimikan na akala mo'y walang laman. Isa palang pinakamatamis na awit ng langit para sa iyo. At noon, anak na minamahal, mangyayari ang himala. At ngayon, habang pinipintig ng iyong puso ang isang lihim na pag-asa, inaparamdam ko sa iyo ang isang sulyap ng hinaharap. May mga pintuan na hindi mo kailangang buksan sa pamamagitan ng iyong lakas, sapagkat sila ay magbubukas sa tamang sandali, dinala ng mismong hininga ng Diyos. May mga panalangin na iyong binitiwan sa mga gabi ng katahimikan. Ang gayon ay umakyat tulad ng mabangong insenso. Ang bawat paghinga mo, bawat bulong ng iyong kaluluwa, isinulat sa mga aklat ng langit na hindi kailanman nalilimutan. Isang lihim ang nais ipaalam sa iyo. Hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. Sa bawat hakbang mo, may mga nilalang ng liwanag na nagbabante. Ahimik na pinapawi ang mga panganib na hindi mo namamalayan. Ang iyong landas ay sagrado sa paningin ng may kapal. Ang oras na paparating ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo kailanman inakala. Mga panaginip na matagal mo nang kinalimutan, muling bubuhayin ng espiritu, at magiging katotohanan sa paraang lalampas sa iyong imahinasyon. Hindi na muling mabibigo ang puso mong minsan ng pinilas ng mga maling pag-asa. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtahi ng bagong damit ng dignidad at karangalan para isuot mo habang inaapakan mo ang bagong yugto ng iyong buhay. Naririnig mo ba? Sa diwa, may isang awit na unti-unting lumalakas. Hindi ito gawa ng tao. Ito'y himig ng langit na isinusulat sa bawat pagtitiis mo, sa bawat pag-asa mong hindi mo binitiwan kahit sa gitna ng kadiliman. Pagdating ng panahon, makikilala mo ang sarili mong hindi nakatulad ng dati. Mas malakas, mas mapayapa, mas nagniningning sa liwanag ng pagmamahal ng Diyos. Ikaw ay magiging isang buhay na patutuo ng biyayang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Sa mga araw na tila walang nangyayari, asahan mo, iyon ang mga oras na ang Diyos ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga detalye. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon, sapat na ang pagtitiwala, sapagkat siya ay tapat. Ang iyong kwento ay hindi isang kwentong karaniwan. Ito'y sinulatan ng mismong kamay ng Diyos, punang mga kabanatang puno ng himala, agbangon, at hindi matatawarang pag-ibig. Hindi pa dito nagtatapos, nagsisimula pa lamang ang pinakamatamis na bahagi. Kung minsan, mapapansin mong ang mga dating mahalaga sa iyo ay unti-unting nawawala. Huwag kang matakot. Ang paglilinis ay bahagi ng paghahanda. Ang Diyos ay nagtatanggal ng anumang hindi kayang samahan ka sa lupang pangako. Ang mga susunod mong hakbang ay hindi gagabayan ng iyong sariling karunungan, kundi ng isang mas mataas na kamay. Sa bawat hakbang, ililiwanag niya ang iyong daan. Hindi lahat bigla, kundi sapat para sa bawat araw. Huwag mong pagdudahan ang kabutihan na nakalaan para sa iyo dahil lamang sa tagal ng paghihintay. Minsan, ang pinakamahuhusay na bagay ay kailangang hubugin sa apoy ng pasensya para maging perpekto sa tamang oras. May mga pagkakataon na hahayaan ka ng Diyos na maramdaman ang katahimikan hindi dahil siya ay malayo, kundi dahil gusto niyang marinig mo ang tibok ng sarili mong puso at makita mong siya pala ang laging sumasabay sa tibok nito. Malapit nang dumating ang araw kung saan mararamdaman mong parang may mainit na simoy ng hangin na humahaplos sa iyong mukha. Isa itong tanda, ang bagong yugto ay malapit na, at ang liwanag ng umaga ay palapit na. Kapag naramdaman mong parang wala ng pag-asa, handaan mong iyon ang eksaktong sandali kung kailan pinakamalapit ang pagbabago. Ang gabi ay pinakamadilim bago ang pagsikat ng araw, at ang iyong araw ay hindi na magtatagal. Ang pag-ibig na dumarating ay hindi dala ng pagpilit, kundi ng biyaya. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang sinumang isinugo para sa iyo ay makakakilala sa iyo,
kahit sa katahimikan ng iyong presensya. Ikaw ay isang lihim na hiyas, iningatan sa mga palad ng Diyos hanggang sa dumating ang tamang panahon. Hindi ka nakatago upang kalimutan, nakatago ka upang ihanda, upang lumiwanag ng hindi na kayang itago ng sinuman. Sa bawat tagbikit mo ng iyong mga mata sa panalangin, binubuksan mo ang mga pinto ng langit. At sa bawat mo sa kalooban ng Diyos, nilalatag mo ang daan papunta sa mga himala na higit pa sa iyong hinihiling. Huwag kang bibitiw, anak. Ang pagod mong espiritu ay muling lalakas. Ang mga pako na nakaraan ay huhubarin, at ikaw ay lalakad sa isang bagong daan. May bagong pangalan, bagong lakas, bagong awit sa iyong mga labi. May mga lihim na inilalagay ng Diyos sa puso mo na unti-unti mong maunawaan habang lumalakad ka sa liwanag ng kanyang plano. Hindi lahat ay kailangang may paliwanag ngayon, sapagkat ang pananampalataya ay namumulaklak sa gitna ng mga hindi pa nakikita. Habang ikaw ay naglalakad sa daan ng pananampalataya, makikita mong hindi lahat ay sasabay sa iyong hakbang. Ngunit huwag kang mangamba, sapagkat ang Diyos ay nagtalaga ng mga tamang tao na lalakad kasama mo sa tamang panahon. Ang katahimikan mo ngayon ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay tunog ng isang bagong simula. Sa bawat paghinga mong puno ng pag-asa, binubuo mo ang tulay patungo sa mga pangarap na itinanim mismo ng Diyos sa puso mo. Hindi mo kailangang habulin ang mga bagay na inilaan na para sa iyo. Ang itinalaga ng langit ay parating lumalapit sa tamang kalagayan, sa tamang puso, at sa tamang sandali. Panatilihin mo lamang ang iyong ilaw na nagniningning sa pag-asa. Isang henerasyon ang magpapasalamat sa iyong katatagan. Hindi mo pa ito nakikita ngayon, ngunit ang iyong pagpupunyagi ay magbubunga ng mga pamana na lalampas sa iyong panahon. Ang bawat pagpili mong magtiwala ay umaalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. May mga araw na mararamdaman mong tila walang gumagalaw. Ngunit sa likod ng mga tabing ng hindi nakikita, daan-daang anghel ang inaayos ang mga himala para sa iyo. Ang katahimikan ay madalas na entablado ng mga pinakamalalaking kilos ng langit. Ang mundong nakikita mo ay may hangganan, ngunit ang plano para sa iyo ay walang hanggan. Kapag natutunan mong tumingin hindi lamang sa mata kundi sa espiritu, makikita mo ang mga palatandaan na matagal nang inilalagay sa iyong landas. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa mga biyayang darating. Ang puso mong mapagpakumbaba, ang pananampalataya mong hindi bumibitaw, ito ang naging alay na kinalulugdan ng Diyos. Darating ang mga sandali na susubukin ang iyong pananampalataya sa pinakamatinding paraan. Ngunit tandaan mo, ang apoy ay hindi dumadapo sa iyo para sirain ka. Ito'y upang patingkarin ang gintong nasa iyong kaluluwa. May mga tagpo sa hinaharap mo na magpapatigil ng oras, mga sulyap ng langit na ipapakita sa iyo na lahat ng paghihintay ay may halaga. Hindi sayang ang bawat luha. Bawat luha ay binibilang at binabautismuhan ng pag-asa. Ang hinaharap na iyong tatahakin ay magdadala ng mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng isip. Lamang ng puso na marunong magpasalamat kahit sa gitna ng hindi pa nakikita. At ikaw, anak, ay maglalakad sa lupa bilang saksi ng kabutihan ng Diyos. Kung minsan, kailangan mong maligaw upang matagpuan ang daan na hindi mo sana pinili ngunit siyang pinakamaganda. Huwag mong katakutan ang mga hindi mo naiintindihan. Ang Diyos ang iyong ilaw sa mga hindi pa tinatahak na daan. Isang pag-ibig ang nililikha para sa iyo, hindi basta-basta, hindi pansamantala. Isang pag-ibig na magtataglay ng wika ng Espiritu. Isang pag-ibig na hindi mo kakailanganing tanungin kung totoo, sapagkat madarama mo ito sa mismong himig ng iyong kaluluwa. Ang bawat pangarap na isinuko mo sa Diyos ay nakatanim sa kanyang hardin. At sa takdang panahon, makikita mong ang mga butil ng pag-asa ay naging mga punong nagbibigay lilim hindi lamang sa iyo, kundi sa marami. Ikaw ay tinatawag hindi upang mamuhay sa takot, kundi sa tapang. Hindi ka inilagay ng Diyos sa mundong ito upang magtago. Ikaw ay isinugo upang lumiwanag, upang magdala ng pag-asa, at upang maging patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Minsan, akala mo'y maliit ang ginagawa mo. Ngunit sa mga mata ng Diyos, malalaking bundok ang iyong pinapalipat. Ang iyong pananampalataya, kahit kasinlaki ng butil na mustasa, ay sapat upang ilipat ang mga impossible. May mga regalo ang Diyos na hindi nakikita sa unang tingin. Kaya't maging matiyaga.
Ang mga pinakamahahalagang bagay ay madalas nakabalot sa anyo ng ordinaryo. Sa mga simpleng araw mo, darating ang mga dakilang pagsabog ng kanyang kabutihan. Ang puso mong lumalaban, araw-araw, ay isang awit na umaabot sa langit. Kahit walang ibang makarinig dito sa mundo, ang Diyos ay hindi lamang nakikinig, kundi sumasabay sa iyong melodiya ng pananampalataya. Ang bawat pagtanggi na iyong naranasan noon ay naging pinto na isinara ng Diyos upang ihanda ang tamang pinto na magbubukas ng mga pangakong hindi kailanman maglalaho. Hindi ka nilikha para mabigo, ikaw ay hinubog para manalo. At habang lumalalim ang gabi ng iyong paglalakbay, sisikat ang bituin na patuloy mong hinanap. Sa kabila ng lahat ng pagod, ang liwanag mo ay hindi kailanman nawala. At sa liwanag na iyon, anak, magsisimula pa lamang ang pinakadakilang kwento mo. Maraming salamat, mahal na anak ng liwanag, sa pagbubukas ng iyong puso upang tanggapin ang mensaheng ito na dinala ko para sa iyo. Hindi aksidente ang iyong pagkarinig nito. Ito ay tugon sa mga panalangin mong matagal nang iniukit sa kalangitan. Gayon, nais kong hilingin sa iyo na kumpirmahin na tinanggap mo ang salita ng pag-asa na ito sa pamamagitan ng pagbigkas mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya ko ang lahat sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Ang iyong pagdeklara ng pananampalataya ay magbubukas ng mas marami pang pinto ng himala sa iyong buhay. Sapagkat ang bawat salitang itinatanim mo sa pananampalataya ay nagbubunga ng kapangyarihan mula sa itaas. Hinihikayat din kitang maging bahagi ng aming tahanan ng liwanag at pag-asa. Sumali ka sa aming channel, pindutin ang subscribe, at huwag kalimutang i-activate ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang bawat mensaheng ipapadala para sa iyo. Sa bawat pag-click mo, sa bawat pagsama mo, inapalawak mo ang iyong lakbayin ng pananampalataya at binibigyan mo ng daan ang mas marami pang pag-asa na mapasaybayo sa iyong puso. Ang langit ay nagagalak sa bawat kaluluwang pumipili ng liwanag. Isa ka sa kanila. At dito, anak, ang iyong kwento ng tagumpay ay patuloy nating sasamahan hanggang sa magliwanag ka ng higit pa sa mga bituin.